Hello, what's up guys, mga kagitara? Today, meron na naman tayong bagong tutorial na ituturo sa inyo, share kung paano mapabilis matuto maggitara ngayong 2025 in 5 steps. So, simulan na natin. So, unang step natin guys is kailangan mong bumili ng gitara. Pero hindi naman kagaya nitong electric guitar. Bili ka lang ng acoustic. Pwede ka nang matutong maggitara. Mga presyo niya siguro mga 1.5. So, nakabili ka na ng gitara, mas maganda na ipa-set up mo muna. So, ipa-set up mo sa Guitar Tech or Guitar Luthier na pinakamalapit sa'yo. Pero kung ayaw mo naman, okay lang naman. Kasi pag na-set up yung gitara mo, mas maganda yung action, mas mababa, mas magandang i-play, mas madaling i-play sa daliri. So, pangalawang step natin, mga kagitara, is dapat matuto tayong mag-tune, magtimpla ng sarili nating mga gitara. Kung tutusin, ngayong panahong ito, marami ng apps sa cellphone natin na mga guitar tuner na madali lang i-download. So, madali na nating ma-tune yung ating mga gitara. Pero kung wala ka namang sariling cellphone, bumili ka ng guitar tuner sa music store. O hindi ka naman, kung wala talaga, ganito ang dapat mong gawin. Yung 6 string, so ang bilang nito, pinakataas, itong pinakataas, yun yung 6 string. 5th string, 4th string, 3rd string, 2nd string, 1st string. So, kung gusto mong i-tune yung gitara mo na walang tuner, ilagay mo lang yung kahit anong daliri mo, yung daliri mo sa 5th fret in 6th string, dapat magkatunog yung susunod na string, yung 5th fret na open, i-open mo siya, magkatunog dapat yan. Ganoon din sa 5th string. Yan. Ganun, pababa lang yan. Magkakatunog dapat yan. Pero pagdating dito sa 3rd string, sa 4th fret ka na frettings para magkatunog dun sa 2nd string na open. Yan. Then balik ulit sa 5th string ng 5th fret ng 2nd string, magkatunog dapat yung 1st string na open. Yan. So, pangatlong step natin is alamin yung bawat chord ng 6 na string. So, yun. So, yung sinabi ko na kanina, yung 6 pang 6 na string natin is yung pinakataas. Ito. Pangalawa, 5th string yan. Yung 6th string yan, yung E. E chord yan, E chord yan. Yung pangalawa, A yan, A, yung 5th string. Yung pangatlo, 4th string, yan yung D. Then yung pang-apat, yung 3rd string, G yan, G chord. Then, yung 2nd string natin is B chord yan. Then, yung last, 1st string natin is E pa rin. So, magkapares lang pala ang 1st string tsaka 6th string. Ayan. So, yung pang-apat na step natin is
dapat malaman mo yung basic chords. Ito yung A, B, C, D, E, F, G. So, sa A chord natin, pinakauna yung index finger natin, yung ituturo natin. Ilagay natin sa 2nd fret, 1, 2, sa yung 4th string, 2nd fret. Then, yung sa 3rd string, yung middle finger natin, ilagay natin sa 2nd fret ng 3rd string. Ayan. Then, yung ring finger natin, ilalagay natin sa 2nd fret ulit, sa 2nd string, yung 2nd string. Ayan. Yan ang A. Yung next chord natin is B. Yung B is naka-bar chords na siya. So, medyo sa mga nagsisimula pa lang mag-gitara, may hirapan kayo talaga. Kasi bar chords yun eh. Sa una, maano yun na walang tunog. Ganyan, baka ganyan yung magiging tunog ng yung gitara. Pero sa umpisa lang naman yun. Kung gusto mo talaga ma-play yung B na chord, may paraan dyan na hindi bar chords. Pero hindi mo pipindutin tong 5th string, tsaka hindi mo patutunugin tong 5th string tsaka 6th string. Parang yung position, yung itsura ng A, iusog mo lang siya ng 2 fret, then yung index finger mo, tuturo mo, ilalagay mo lang sa 2nd fret ng 1st string. Pwede na yan, B na yan. Pwede nang B yan. Oh. Yung next natin is C. Ito ang C. Basic ng C. Ayan. Yung ring finger mo sa 3rd fret ng 5th string. 5th string, 5th string. 3rd fret, then yung 4th string, yung middle finger mo ilalagay mo sa 4th string. And then yung index finger natin ilalagay sa 1st fret ng 2nd string. Yan ang C. Then sunod yung D. D natin, ito yung pinakamadaling chord kasi sa experience ko sa paggigitara. Ito yung pinakamadali kasi yung relax yung position ng kamay mo. Yan. Yung pinakauna is position mo yung index finger mo sa 2nd fret ng 3rd string. Yan. Then yung middle finger mo naman is dun sa 1st string ng 2nd fret. Then yung ring finger mo is 3rd fret ng 2nd string. Pero itong 5th string tsaka 6th string, dead dapat yan. Hindi mo pipindutin yan. Itong 4 lang. 1st string, 2nd fret, 3rd string tsaka 4th string lang. Yan. Yan ang D. Then yung E. Yung E natin, sa yung index finger sa 1st fret ng 3rd string, then itong middle finger natin is 2nd fret ng 5th string, then yung
ring finger is 4th string, 2nd fret. Yan. Yan ang E. Yan. So, susunod yung F. Mahirap ulit itong F kasi para siyang bar chords din ulit siya, yung F. Bar chord siya. Yan. Dapat ano yung index finger mo, lahat ng string naka-fret siya sa 1st string, then yung ring finger 3rd fret ng 5th string, then yung little finger natin is sa 3rd fret ng 4th string, then yung middle finger is naka-position din siya sa 2nd fret ng 3rd string. Pero kung ayaw mo yun, beginner ka pa lang, pwede naman ganitong tsura ng F. Yung susunod is G. Ito yung pinaka siguro pangalawang pinakamadali na chord na natutunan ko pag-gitara. Kasi may sasabi na yung G is ganito lang. Yung ganito lang yung G, yung middle finger natin, 3rd fret ng 6th string, then yung index finger natin sa 2nd fret ng 5th string, then yung ring finger natin is sa 1st fret ng 3rd fret ng 1st string. Yan. Ganyan ang G. Pero ang mas ginagamit kasi ngayon is kasali yung little finger sa 3rd string. Parang nilipat lang yung ring finger sa 3rd fret ng 2nd string. Ayan ang G. So sa 5th step natin, yung pag-i-strum. Ang tuturo ko lang muna sa inyo ngayon is yung 4 na down lang muna. Tapos yung chords is 4 din. G, E minor. Yung E minor natin is 2nd fret, 4th and 5th. 2nd fret. Kahit ganyan, pwede ganyan. Pwede rin. Open. C. Tinuro ka kayo na. C. Then yung D. Alam niyo ba kung ano yung kantang yon? Passenger seat yon. Naka-basic, 4 lang yung chords niya. Yung sa matapos yung kanta. So yung pag-i-strum kahit 4 lang na down. Apat lang yung down. Yung up, down, up, down, up, down. Saka na yun. Basta, ang pinaka-kabisaduhin nyo sa pagigitara is yung basic muna. Basic chord, yung step 3 natin. Alamin nyo yung chord ng bawat string, yung basic chords, then yung strum na basic din. Ulitin nyo lang yon. Siguro mga 1 week, 2 weeks, hanggang 1 month. Saka kayo
lumipat sa ibang kanta na pinaka-favorite nyo. Yun. Kang ulit-ulit mo lang yun. Basta hanggang mag-progress yung mga kamay nyo, magkakalyo. Natural lang yan. Sasakit yung kamay nyo. Pero kung huwag nyo namang pagurin yung kamay nyo sa pagigitara. May time din para magpahinga. Kung hindi na kaya ng utak nyo or yung gallery nyo, masakit na talaga, ipahinga nyo yan. Itulog nyo yan. Bukas ulit, then ganoon ulit. Kung masakit pa rin, edi patipasin mo ng 2 araw, 3 araw. And then pag tumigis na yung mga daliri nyo, siguro, saanin nyo na, mapapatunog nyo na yung chord na gusto nyo. So, yun. Yun ang pinaka basic muna sa ngayon na paano matuto mag-gitara. So, salamat at sana may natutunan kayo sa ating guitar tutorial ngayong araw. And peace out. Bye-bye.